Disclaimer, Tagalog, ang kwentong ito ay isang likhang isip na base sa mga kwentong bayan at alamat ng ating kultura. Anumang pagkakatulad sa mga totoong tao, lugar, o pangyayari ay hindi sinasadya. Layunin ng kwentong ito ang magbigay ng aliw, kilig, at kaunting kilabot sa mga tagapakinig. Hindi ito layunin upang manakot, manirang puri, o manginsulto sa anumang paniniwala o kultura. Huwag kalimutang unahin ang respeto sa lahat ng aspeto habang tinatangkilik ang kwentong ito. Sa pagdating ng mag-inang si Aling Felisa at ang kanyang 12 taong gulang na anak na si Lira sa liblib na barangay ng Sierra Maligno, agad silang naging tampulan ng usapan. Walang nakakaalam kung bakit sila lumipat doon, isang baryong tago sa kabundukan at tanging may 100 katao lamang ang naninirahan. Tahimik ang dalawa, laging nakasuot ng makakapal na damit kahit patag-init at hindi sumasama sa mga pagtitipon ng barangay. Tuwing umaga, saradong-sarado ang kanilang bahay na gawa sa lumang kahoy, at ni minsan ay walang nakakakita kay Aling Felisa sa labas kapag tirik ang araw. Isang araw, habang ang mga bata ay naglalaro malapit sa ilog, napadaan si Lira. Gusto sana siyang isama ng ibang bata sa laro, ngunit mumiti lang siya at dumiretso sa kabubatan. Mula noon, napansin ng mga bata na tuwing dumaraan si Lira, parang lumalamig ang hangin at may amoy na di maipaliwanag. Mula naman sa mga matatanda, naririnig na nila ang mga bulong tungkol sa kakaibang presensya ng mag-ina. Tahimik masyado ang mga yon, ani Mang Enrico, ang matandang barbero ng barangay. Baka may tinatago. Hindi nagtagal, nagsimula na ang mga insidente. Una, isang gabi, nawalan ng alagang kambing ang mag-asawang Mila at Pedring. Kinabukasan, nakita ito sa may masukal na bahagi ng kagubatan, patay, walang lamang loob, at tuyong-tuyo na parang sinipsip. Sinisi nila ang mga ligaw na hayop. Pero sumunod na linggo, nawalan naman ng pusa ang isa pang residente, at nang matagpuan, pareho rin ang sinapit, walang laman at tuyot. Muling pinatawad ng mga tao ang kaganapan, pero nagsimula na silang magbantay sa gabi. Habang lumalala ang mga ganitong insidente, nagsimula ring magbago ang ihip ng hangin tuwing gabi. May mga nakakaramdam ng panlalamig kahit sarado ang bintana. Ang iba'y nagigising sa kaluskos sa bubungan, akala'y pusa lang. Ngunit may mga mas matanda na nagsasabing, hindi yan pusa. Aswang yan. Naghahanap ng buntis. At sa mismong panahong iyon, isang buntis ang biglang nakunan, si Aling Teresa, 6 na buwang buntis, at isang gabi lang ay biglang napuno ng dugo ang kanyang hinihigaan. Wala namang naituro kung sino ang may sala, pero binigyan siya ng albularyo ng bawang at langis na may orasyon upang isabit sa kanilang pintuan. Sa gitna ng pag-aalinlangan, si Lira ay nakikitang palaging pag-alagala sa gilid ng kabubatan tuwing dapit hapon. May isa pang batang lalaki, si Joel, ang nagkwento sa kanyang nanay na nakita raw niya si Lira na nakatayo sa bubong ng bahay nito isang madaling araw. Nakapikit siya, inay. Pero nakangiti. Tapos biglang naglaho, kwento ng bata. Tinawanan lang siya ng ina niya, pero nang gabing yon, narinig nila ang malalakas na yabag sa bubong. Paglabas ng kanyang ama, wala namang nakita. Pero ang mga bakas ng paa, malalaki at tila may matutulis na dulo, ay hindi maikakailang kakaiba. Dahil sa sunod-sunod na mga pangyayari, nagpatawag ng pulong ang kapitan ng barangay, si Kapitan Abel. Inanyayahan niya ang lahat, kasama ang mga bagong lipat na sina Felisa at Lira. Dumating ang dalawa, pero hindi nagtagal si Aling Felisa. Uminom lamang ng kaunting kape at nagpaalam kaagad. Si Lira, tahimik lang at hindi umiimik kahit tinatanong. Nagtaka ang mga tao sa tila takot o kaba sa kanyang mga mata. Iba ang pakiramdam nila sa batang iyon, tila hindi lamang ito mahiyain, kundi parang may itinatagong hindi pangkaraniwan. Hindi na napigilan ni Kapitan Abel ang paglapit sa isang albularyo mula sa kabilang baryo. Inanyayahan niya si Mang Loreto, isang kilalang manggagamot at espiritista. Dumating ito dala ang kanyang mga gamit, bawang, buntal na lubid, dasal, at isang antigong salamin. Nagsagawa siya ng ritual sa gitna ng barangay hall upang malaman kung sino ang may dalang itim na anino sa kanilang lugar. Nang tumapat siya sa bahay ng mag-ina, biglang nabasag ang kanyang salamin. May nilalang dito, bulong niya, at hindi ito karaniwang aswang. Matanda na ang pinanggalingan nito. Nang kumalat ang balitang ito, lalong naging malamig ang pakikitungo ng mga tao kina Felisa at Lira. Hindi na sila pinapasok sa tindahan. Ang mga bata ay ipinagbabawal ng mga magulang na lumapit sa bahay ng mag-ina. Naging palihim na ang pagtingin sa kanila, palihim pero puno ng takot.
Ngunit hindi rin matiyak ng mga residente kung sila nga ba talaga ang may sala o sinasapawan lamang ng takot ang katinuan nila. Hanggang isang araw, si Aling Ditas, isang matandang hilot, ay pinilit tumulong sa pagbubuntis ng isang babae sa kabilang sitio. Sa kanyang paglalakad pa uwi, nakita niya ang isang nilalang na may pakpak na dumaan sa langit, tila kalahating katawan lang. Napaupo siya sa damo at hindi makapaniwala sa nakita. Nang maibahagi niya ito sa iba, dumami ang saksi. Lahat sila, iba't ibang araw, nakakita ng lumilipad na nilalang na may matutulis na kuko, pula ang mata, at manipis ang katawan. Sa gitna ng mga panibagong ulat, naging misteryoso si Aling Felisa. Hindi na siya lumalabas ng bahay. Silira na lamang ang minsang bumibili ng bigas o sardinas sa tindahan. Ngunit sa isang gabi ng kabilugan ng buwan, isang matandang lalaki, si Mang Pilo, ang biglang bumangga sa isang nilalang habang pauwi. Ayon sa kanya, tila isang batang babae ang humarang sa kanyang daan. Subalit sa liwanag ng kanyang lampara, nakita niyang wala itong kalahating katawan. Ang ibabang bahagi ay naiwan sa may masukal na parte ng gubat. Biglang lumipad ang nilalang na yon palayo, iniwan siya sa gitna ng dilim at takot. Kinabukasan, may mga nagsimula ng gumawa ng plano, bantayan ang bahay ng mag-ina, kumuha ng larawan kung maaari, at kung totoo man, silaban na lang sila. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang katanungan na hindi pa rin mahanap ang sagot, sino nga ba talaga sina Felisa at Lira? Bakit tila may sumpa silang pinapasan? At totoo bang sila ang dahilan ng takot sa Sierra Maligno, o sila lang ang naging salamin ng paniniwala nating punong-puno ng panghuhusga? Sa muling pagputok ng araw sa barangay ng Sierra Maligno, tuluyan ng nabura ang dating katahimikan ng lugar. Sa kabila ng tila normal na araw-araw na gawain ng mga tao, pagsasaka, paglalakad ng mga bata papunta sa paaralan, at pagdarasal sa kapilya, may nangingibabaw na tensyon na tila usok sa paligid, makapal, mabigat, at mahirap tanggalin. Ang pangalan nina Felisa at Lira ay hindi na basta pangalan ng mga bagong salta, sila na ang naging simbolo ng takot, misteryo, at mga bagay na hindi maipaliwanag. Sa mga sumunod na araw, hindi lamang alagang hayop ang nawawala, pati mga bagay sa bahay ng mga tao. May nawawalang manok sa isang bakuran, tapos susunod na gabi, biglang mawawala naman ang itak ng isa. Lahat ito'y inuugnay ng mga tao sa presensya ng mga nilalang na hindi nila makita ng malinaw, ngunit laging nararamdaman. At sa tuwing may mawala, lagi ring may makakakita sa anino ni Lira, dumadaan sa gilid ng bahay nila, o tila naninilip sa bintana ng iba. Hindi na ito basta haka-haka para sa mga residente, ito'y naging paniniwala. Ang isang insidente na tuluyang nagpatibay sa mga hinala ng tao ay nangyari isang hating gabi sa bahay ng isang buntis na si Aling Riza. Mag-iisang linggo na lamang sana at manganganak na siya. Ngunit noong gabing iyon, nagising siyang nanlalamig at parang may malamig na hangin sa kanyang mukha. Nang idilat niya ang mga mata, may aninong lumilipad sa ibabaw ng kanyang kama, kalahating katawan ng babae na may mapupulang mata, habang ang dila ay tila mahaba at gumagapang papunta sa kanyang tiyan. Sa sobrang takot, napasigaw si Aling Riza at agad na dumating ang kanyang asawa at kapitbahay. Wala na ang nilalang nang dumating sila, pero may galos sa tiyan si Riza, tatlong mahahabang gasgas na parang kuko. Hindi nila ipinaalam sa pulis dahil walang ebidensya, pero umabot sa buong barangay ang balita. Halos hindi na makalabas si Lira sa kanilang bahay. Kahit anong pagtakip ni Felisa sa kanyang anak, mas lumalakas ang kutob ng mga tao na may tinatago nga talaga ang mag-ina. Samantala, si Mang Loreto, ang albularyong dati nang dumalaw, ay bumalik. May dala siyang isang uri ng tiliwanag, isang malaking lampara na sinasabing may kapangyarihang ipakita ang mga espiritu at itim na nilalang. Nag-ikot siya sa buong barangay at sa huli, sa ilalim ng ilaw na yon, tumapat siya sa bahay ni na Felisa. Doon nakita ng maraming residente ang isang anyo na tila multo, isang babae na may pakpak na nakadikit sa kisam ng kanilang bahay. Lahat ay napasigaw. Mismong si Kapitan Abel ay hindi makapaniwala sa nakita. Kinabukasan, may mga batang lalaki, sina Joel, Renzo, at Kaloy ang nagpumilit pumunta sa likod ng bahay ni na Felisa. Gamit ang cellphone camera, sumilip sila sa bintana. Doon nila nakita si Lira, nakaupo sa gitna ng sala, nakapikit, at tila may sinasambit na hindi maunawaan. Bigla siyang napalingon sa kanila. Ang kanyang mga mata ay kulay abo, at may bakas ng dugo sa gilid ng kanyang labi. Mabilis silang tumakbo paalis, nanginginig sa takot. Kumalat ang video na yon sa buong barangay. Lahat ay nanood at lahat ay lalong natakot.
Sa gitna ng usapan at kaguluhan, may mga tao na nagsimulang magplano ng patagilid. Kung hindi gagawa ng aksyon ang kapitan, sila na mismo ang kikilos. Sunugin na yan. Ibalik ang katahimikan sa barangay, ani ni Mang Mando, isa sa pinakamatandang lalaki sa lugar. Marami ang sumang-ayon. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may ilang tao ring nagtanong, paano kung hindi nila kagustuhan ang pagiging ganon nila? Paano kung may dahilan sila kung bakit sila nagtatago? Ang mga tanong na ito ay bahagyang lumutang pero mabilis ding nalunod sa alon ng galit at takot. Isang gabi, bago maisakatuparan ng mga residente ang kanilang binabalak, may narinig na sigawan sa gilid ng kagubatan. Tumakbo ang mga tao papunta roon. Doon nila nakita si Mang Fredo, sugatan at nanginginig, habang hawak ang isang nakasabit na telang kulay itim. Sinundan ko iyong nilalang, anya, at nang sapulin ko, iniwan niya to. Sa pagkakahila ko sa kanyang pakpak tumalsik ang bahagi ng kanyang damit. Babae yon. At bata. Nang ipakita ang tela sa barangay hall, kinilala ito ng tindera sa palengke. Ito yung palaging suot ni Lira, anya. Muling nagpatawag ng pulong si Kapitan Abel. Sa pagkakataong ito, hindi na palihim ang galit ng mga tao. Lantaran na nilang hinihiling na paalisin o silaban ang mag-ina. Ngunit bago pa sila makalakad papunta sa bahay ng mag-ina, may isa pang pangyayari ang nagpahinto sa lahat. Sa loob ng bahay ni na Felisa, biglang kumalat ang apoy. Isang batang lalaki, si Joel, ang nagsabing nakita niyang may tumapon ng gas sa harap ng bahay. Ang mga residente ay napatakbo, hindi upang magsagip kundi upang manood. Ngunit laking gulat nila nang makita nilang hindi lumalabas ang mag-ina. Sa halip, sa kisam ng bahay, may lumipad na dalawang nilalang, isang babae at isang batang halos kaparehong itsura. Hindi sila umalis. Bagkus, tumigil sila sa taas ng simbahan ng barangay. Mula roon, tumingin si Lira sa mga tao, hindi galit, kundi lungkot at takot ang nasa kanyang mukha. Isang matang nagsusumamo. At sa pagkakataong iyon, napagtanto ng ilan, hindi sila halimaw dahil gusto nila. May mas malalim pa. Ngunit huli na ang lahat. Ang bahay ay abo na. At sa gitna ng gabi, dalawang nilalang ang muling lumipad papasok sa masukal na kagubatan ng Sierra Maligno. Ang naiwan sa mga tao ay ang takot, pero kasama nito, ang misteryo at tanong, ano ba talaga ang totoo? At sa dami ng nasaksihan nila, sino ba talaga ang dapat katakutan, ang mga may kakaibang anyo, o ang galit ng taong hindi nakakaintindi? Sa mga araw na sumunod sa pagkasunog ng bahay ni na Aling Felisa at Lira, bumalik ang katahimikan sa barangay, ngunit hindi ito ang uri ng kapayapaang inaasam ng lahat. Ito'y isang malamig na katahimikan na tila nagbabadya ng panibagong bagyo. Wala nang pumapasok sa mga masukal na bahagi ng kagubatan kung saan huling nakita ang mag-ina. Maging ang mga albularyo at matatanda ay nagkasundo na huwag nang pag-usapan pa ang nangyari. Ngunit para sa ilan, lalo na sa mga nakakita ng lahat, hindi basta-basta mawawala sa isipan ang mga nilalang na lumipad mula sa nagliliyab na bahay, hindi upang manira, kundi upang umiwas sa galit ng mga taong may apoy sa mga mata. Habang pilit na isinasantabi ng mga residente ang mga alaala ng gabing iyon, may isang grupo sa barangay ang hindi makatiwasay, ang pamilya ni Mang Lorenzo, ang kapatid ni Mang Fredo. Si Mang Lorenzo ay isa sa mga tahimik na tao sa lugar, hindi nakikisali sa tsismisan, ngunit malapit sa kalikasan. Sa tuwing gabi, siya'y naglalakad sa paligid ng kagubatan upang bantayan ang kanyang mga bitag para sa baboy ramo. Isang gabi, bandang 2:00 ng madaling araw, narinig niya ang tila humahagulgol na boses ng isang bata, malungkot, mahina, tila humihingi ng tulong. Dahil sa pag-aalalang may nasugat ang bata, sinundan niya ang tinig. Dinala siya ng kanyang mga paa sa isang bahagi ng gubat na dati pa'y iniiwasan ng mga tao, isang lugar na tinatawag ng matatanda bilang gubang itim. Ayon sa alamat, doon daw naninirahan ang mga nilalang na hindi tanggap sa mundo. Nang makarating siya sa gitna, sa liwanag ng kanyang gasera, nakita niya ang isang batang babae na nakaupo sa ugat ng puno ng balete, si Lira. Ngunit hindi na ito katulad ng Lirang kilala sa barangay. Maputla ang kanyang balat, mas matingkad na ang kulay ng kanyang mga mata, at ang likod nito ay tila may umuusbong na matulis na bagwis. Ngunit sa kabila ng kanyang hitsura, si Mang Lorenzo ay hindi nakaramdam ng takot. Sa halip, nakaramdam siya ng awa. Umiiyak si Lira. Hindi ko alam kung sino ako, tito. Ayaw ko ng ganito, sabi niya habang yumuyuko. Ang nanay ko sinubukan niya akong ilayo sa sumpa, pero naipasa na pala niya sa akin.
Sa mga salitang iyon, tila unti-unting nabuksan ang nakatagong kwento ng mag-ina. Mula sa mga tagpi-tagping kwento ng mga matatanda, mga sinambit ng mga albularyo, at ngayon, mula kay Lyra mismo, unti-unti nang nabubuo ang tunay na larawan. Si Felisa, ayon kay Lyra, ay isang manananggal hindi dahil sa kanyang kagustuhan, kundi dahil sa isang sumpang iniwan ng kanyang ninuno. Ayon sa kanyang ina, may lahi silang nagmula sa isang linya ng mga tagapangalaga ng lihim na kapangyarihan sa gubat. Noon pa man, may kakayahan na ang mga babae sa kanilang angkan na humiwalay ang katawan at lumipad sa gabi, hindi upang manakit, kundi upang bantayan ang mga espiritu at nilalang na nais sirain ang kalikasan. Ngunit dahil sa takot ng mga tao, tinuring silang aswang, at sunod-sunod na sinunog ang mga kababaihan sa kanilang lahi. Mula sa panahong iyon, si Felisa na lamang ang natirang may dalang kapangyarihan, at upang hindi maipasa kay Lyra, itinatago niya ito, nilabanan sa abot ng kanyang makakaya. Ngunit sa tuwing lumalakas ang buwan, unti-unti siyang nawawalan ng kontrol. Hindi siya kumakain ng tao, ayon kay Lyra, ngunit ginagamit niya ang kanyang kakayahan upang ilayo ang masasamang espiritu sa baryo, isang bagay na hindi alam ng mga residente. Sa paningin ng mga tao, siya'y halimaw, ngunit sa katotohanan, isa siyang tagapagtanggol. Ngunit sa paglipas ng panahon, nang mas marami ng galit, tsismis, at paninira, unti-unti ring nadungisan ang puso ni Felisa. Ang kanyang pakay ay nagsimulang magbago mula sa proteksyon patungong paghihiganti. At sa gabing sinunog ang kanilang bahay, iyon ang huling pagtanggi niya sa kapalarang ayaw niyang yakapin. Si Lyra ang natira at sa kanyang murang edad, pasan niya ang sumpa na nais sanang pigilin ng kanyang ina. Habang kinakausap siya ni Mang Lorenzo, biglang humangin ng malamig at dumating si Felisa, ngunit hindi na siya tao. Ang kanyang katawan ay mistulang usok at apoy, at ang kanyang mukha ay litaw ang pait at galit. Hindi ka dapat nandito, anya kay Lorenzo, pero hindi mo rin dapat marinig ito mula sa iba. Sa halip na saktan, binigyan siya ng babala, walang sinumang tunay na ligtas sa takot ng mga taong hindi nakakaintindi. Ngunit walang giyerang mananalo kung galit ang isusukli sa galit. Bago tuluyang mawala si Felisa sa hangin ng gabi, iniwan niya si Lyra sa pangangalaga ni Lorenzo, hindi upang itago, kundi upang turuan. Kailangan niyang matutong mamuhay hindi bilang halimaw, kundi bilang tao. At sa huli, siya lamang ang makakapili kung sino siya. Nang makauwi si Mang Lorenzo, hindi na niya sinabi sa barangay ang lahat ng nakita. Sa halip, tinuruan niya si Lyra ng pakikisalamuha, pakikiramay at pagkilala sa sarili. Ginawa niya itong parang sariling apo. Sa mga mata ng barangay, wala na ang mag-ina, umalis, lumayas, tuluyang naglaho. Ngunit sa gilid ng kabundukan, sa likod ng ulap ng misteryo, may batang babae na araw-araw ay pilit na nilalabanan ang sumpa sa kanyang katawan. At habang patuloy na bumubulong ang hangin ng Sierra Maligno sa gabi, nag-iwan ito ng isang babala, hindi lahat ng nilalang na may pakpak ay lumilipad upang manakit. Minsan, lumilipad sila upang takasan ang kasalanang hindi naman nila kasalanan. Lumipas ang ilang buwan mula nang muling mawala sa mata ng barangay ang mag-inang manananggal. Sa kabila ng katahimikang bumalot sa Sierra Maligno, bakas pa rin ang pagbabago sa takbo ng buhay ng mga tao. Hindi na tulad ng dati ang kanilang pananalig, mas madaling maghinala, mas mabilis matakot, at mas madalas ang panunumbat sa mga bagay na hindi nila maipaliwanag. Ngunit sa kabila nito, may ilang taong lihim na naniniwala na ang nangyaring kaguluhan ay hindi dahil sa kasamaan ng mag-ina kundi sa kasalanan ng buong komunidad na madaling maghusga. Si Mang Lorenzo, sa tahimik niyang pamumuhay sa gilid ng kagubatan, ay may tinatagong misyon, protektahan si Lyra habang tinuturuan niya itong maging ganap na tao sa kabila ng sumpang kanyang pinapasan. Tuwing madaling araw, sa oras ng pagbabago ng hangin, gumigising si Lyra upang magsanay, hindi upang lumipad, kundi upang pigilan ang paglabas ng kanyang kalahating katawan. Sa tulong ng mga dasal na natutunan ni Mang Lorenzo mula sa matandang albularyo, pinipigilan ni Lyra ang kanyang pagkahati tuwing bilog ang buwan. Ngunit hindi ito madali. Sa tuwing lumalakas ang buwan, nakakaramdam siya ng matinding kirot sa likod, parang may pumupunit sa kanyang laman. Hindi niya maintindihan kung saan ito nanggagaling, at ang kanyang mga panaginip ay puno ng imahe ng kanyang ina, lumilipad sa dilim, hinahabol ng mga taong may daladalang sulo. Minsan, nagigising siya nabasa ng pawis, at minsan, nagigising siyang nasa bubong ng bahay ni Mang Lorenzo, hindi niya alam kung paano siya nakarating doon. Isang gabi, habang mahimbing ang tulog ni Lyra, biglang dumating sa bahay si Mang Loreto, ang albularyong dating bumisita sa barangay. May dala siyang mga anting-anting, langis, at isang pulang aklat.
Hindi niya sinabing may masama siyang balak, pero sa titig ng kanyang mga mata, dama ni Lorenzo ang panganib. Hindi mo ba alam, bulong ni Loreto? Ang batang iyan ay magiging mas makapangyarihan pa sa kanyang ina. Kapag tuluyang naging ganap ang anyo niya, hindi na siya makokontrol. At kung hindi natin siya pipigilan ngayon, baka hindi lang Sierra Maligno ang malipol. Nagkaroon ng sagutan sa pagitan ng dalawa. Si Mang Loreto ay kumbinsidong dapat nang puksain si Lyra habang hindi pa lubos ang kanyang kapangyarihan. Ngunit si Mang Lorenzo ay naniniwala sa kabutihang namamayani sa puso ng bata. Hindi mo siya kilala, Loreto, anya. Bata pa siya. Marunong siyang umunawa. At higit sa lahat, ayaw niyang maging halimaw. Ngunit hindi nagpatinag si Loreto. Kinabukasan, umalis siya sa bahay ni Lorenzo at alam ng matanda na babalik ito may kasama. Hindi nagtagal, dumating sa Sierra Maligno ang isang grupo ng mga taong kilala sa pag-aalay ng proteksyon laban sa mga nilalang ng dilim. Tinawag silang Bantay Liwanag, isang samahan ng mga inapo ng mga albularyong tagapagligtas ng mga baryo sa buong rehiyon. Sa pangunguna ni Loreto, nagkampo sila sa paanan ng bundok kung saan naroroon ang bahay ni Mang Lorenzo. Samantala, si Lyra ay unti-unting nakakaramdam ng kakaibang enerhiya. Sa tuwing lumalapit siya sa kagubatan, may mga hayop na tila lumalapit sa kanya, tila kinikilala siya bilang isang bahagi ng kanilang mundo. Minsan, may nahulog na ibon mula sa puno, at sa kanyang paghawak, gumaling ito at muling nakalipad. Sa pagkakataong iyon, napagtanto niyang may kapangyarihan siya hindi lamang upang manira kundi upang maghilom. Ngunit sa ika-14 na gabi ng buwan, isang gabi ng kabilugan, dumating ang pagsubok. Habang natutulog si Mang Lorenzo, may sumiklab na liwanag sa labas ng kanilang kubo. Gising si Lyra, pawis na pawis, nanginginig, at ang kanyang katawan ay nagsisimula ng humiwalay. Tito, hindi ko kaya, hikbi niya habang nakasubsob sa sahig. Tumutulong ako pero bakit ganito pa rin ang katawan ko? Agad siyang niyakap ni Mang Lorenzo, pinahiran ng langis ang kanyang likod, at sinimulan ang dasal na nagsisilbing panlaban sa pagsanib ng kanyang anyong manananggal. Ngunit bago pa man matapos ang dasal, isang matinding pagsabog ng liwanag ang tumama sa kanilang tahanan, galing ito sa mga lamparang hawak ng Bantay Liwanag. Pinalibutan nila ang bahay ni Mang Lorenzo, dala ang sulo, asin, at mga orasyon. Ilabas niyo ang bata, sigaw ni Loreto. Alam naming naririto siya. Wala na tayong oras. Hindi ito tungkol sa awa. Ito'y tungkol sa kaligtasan. Nagkakagulo na ang mga tao sa labas. Si Lyra, ngayon ay halos kalahating manananggal na, ay umiiyak sa loob ng bahay. Tito, ayoko silang saktan. Ayoko. Ngunit habang papalapit ang mga miyembro ng samahan, nagbabago ang hangin. Mula sa madilim na bahagi ng gubat, may mga aninong gumalaw. Mga ibon, mga paniki, at isang nilalang na tila naglalakad sa apoy, si Felisa. Sa gitna ng liwanag at dasal, muling nagpakita ang ina ni Lyra. Anak, wika ni Felisa, huwag kang matakot. Hindi ka nila kailangang pasunurin. Hindi mo kailangang magalit. Maging ikaw. Piliin mo. At sa unang pagkakataon, sa kabila ng pangungutya, sa kabila ng paghusga at pangamba, si Lyra ay huminto. Huminya. Tumayo buo ang katawan. Hindi siya humiwalay. Hindi siya lumipad. Nanatili siyang tao. Labis ang pagtataka ng Bantay Liwanag. Ang inaasahan nilang halimaw ay isang batang babae lamang, takot, sugatan, ngunit determinado. Si Loreto ay hindi makapaniwala. Paanong hindi ka nagbago? Tanong niya. Totoo ang sumpa, sagot ni Lyra, pero hindi ko piniling yakapin ang dilim. Mas pinili kong intindihin ang galit ninyo kaysa patulan ito. At sa sagot na yon, unti-unting bumagsak ang sulo ng mga nagbabantay. Isa-isang lumapit ang mga kasapi ng samahan, hindi upang sakupin, kundi upang unawain. Sa araw na sumunod matapos ang engkwentro sa pagitan ni Lyra, Mang Lorenzo, at ng grupong Bantay Liwanag, tila isang malaking ulap ng kalituhan at katahimikan ang bumalot sa buong Sierra Maligno. Hindi makapaniwala ang lahat sa nasaksihan, ang batang matagal nilang pinaghinalaang halimaw ay hindi sumunod sa tawag ng kanyang sumpa. Sa halip, siya mismo ang pumigil sa sarili, pinili ang katauhan bilang tao, at tumindig sa gitna ng mga sulo at dasal na dapat sana'y sumusunog sa kanya. Nagpatawag ng pagpupulong si Mang Loreto sa mismong paanan ng bundok. Dala ng matinding hiya at pagkabigla, inamin niya sa mga kasamahan ang kanyang pagkukulang.
Marami tayong pinaniwalaan na hindi natin sinubukang intindihin, anya. Tayo ang may dalang liwanag, pero baka tayo rin ang dahilan ng sunog. Ang mga kasapi ng bantay liwanag ay isa-isang naglatag ng kanilang mga anting-anting at lampara sa lupa bilang simbolo ng kanilang pagbitiw sa misyon na puno ng takot at galit. Habang nangyayari ito, si Lyra ay nanatiling tahimik sa tabi ni Mang Lorenzo. Mahinahon, ngunit hindi na natatakot. Sa kanyang puso ay may namumuong tapang, hindi ang tapang ng isang mandirigma, kundi ang tapang ng isang nilalang na pinili ang kabutihan, kahit alam niyang kaya niyang sirain ang lahat sa isang iglap. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang presensya ay sapat na upang magbago ang pagtingin ng marami sa kanya. Ilang araw ang lumipas, at unti-unting bumalik sa normal ang kilos ng buong barangay. Ang mga magsasakay muling nagbungkal ng lupa, ang mga bata ay naglaro sa kalsada, at ang kapilya ay muling nabuhay sa mga misa't dasal. Ngunit sa gitna ng katahimikan, may dumating na lihim na balita, isang buntis mula sa kabilang baryo ang nawawala. Ang kanyang asawa ay umiiyak habang isinusumbong sa barangay kapitan ng Sierra Maligno ang pagkawala. Pumunta siya rito kahapon para humingi ng gamot sa hilot, wika niya, pero hindi na siya bumalik. Ang sabi ng iba, may nakitang anino sa may ilog bago siya nawala, muling nanumbalik ang takot ng mga tao. Ngunit bago pa man makapanghusga muli, lumabas si Lyra sa gitna ng pagtitipon. Hindi ko siya nakita, anya, pero nararamdaman kong may ibang nilalang sa gubat. Hindi kagaya namin ni Mama. Iba siya at hindi siya nagtatago. Ang mga matatanda ay napakunot noo. May naalala silang alamat, ang itim na ulilang gabi. Ayon sa kwento, may isang nilalang na tinapon noon sa pusod ng kagubatan, mas malakas, mas malupit, at walang habag. Hindi ito gaya ng mga manananggal na natutong magmahal, kundi isang uri ng nilalang na isinilang sa galit at nabubuhay sa pighati ng iba. Si Lyra ang unang nagsabi, kung totoo man ang nilalang na yon baka siya ang talagang dahilan ng pagkakakunan, ng pagkawala ng hayop, ng pagpatay. Marami ang hindi makapaniwala. Bakit ngayon lang lumitaw, tanong ng ilan. Dahil akala ng nilalang na yon, kami ni Mama ang sisisihin. At habang ang mata ng lahat ay nakatutok sa amin, siya ay malayang makakakilos. Hindi na napigilan ni Kapitan Abel ang kanyang desisyon. Tinawag niya si Mang Loreto, si Mang Lorenzo, at maging ang ilang miyembro ng Bantay Liwanag na naiwan upang bumuo ng panibagong grupo, hindi upang manugis, kundi upang imbestigahan at tuluyang tapusin ang tunay na banta sa barangay. Sa unang pagkakataon, si Lyra ay isinama sa pagkilos bilang gabay. Ipinakita niya ang mga bahagi ng gubat kung saan siya madalas tumungo, kung saan siya nakakaramdam ng pagbabago sa enerhiya ng hangin. At sa isang hating gabi, naramdaman niya ito, isang malamig na pagaspas ng hangin, mas malamig pa sa kanyang nakasanayang karimlan. Isang uri ng lamig na may dalang amoy ng bulok na laman at abo. Nandito siya, bulong ni Lyra, sabay turo sa matandang bahagi ng kagubatan na tinatawag nilang gubat ng uwak, isang lugar na ni minsan ay hindi pinasok ng kahit sinong residente. Dahan-dahang pumasok ang grupo. Hawak ni Mang Loreto ang kanyang lampara, habang si Mang Lorenzo ay may bitbit na latigo na may sagradong hibla. Si Lyra, nasa gitna, tangan ang isang maliit na botelyang may dugo, dugo ng kanyang ina na nakuha niya noong gabing nasunog ang bahay nila. Ayon kay Loreto, iyon daw ang maaaring panlaban sa nilalang na pinaghihinalaan nilang itim na gabi, isang dating manananggal na isinumpa ng kanyang lahi dahil sa paggamit ng kanyang anyo upang kumain ng mga sanggol at buntis. Habang lumalalim ang gabi, unti-unting dumilim ang paligid, mas madilim pa sa karaniwang gabi. Ang mga hayop ay tahimik, ang mga insekto ay biglang nawala, at ang mga alitaptap ay naglaho sa paligid. Sa gitna ng katahimikan, isang iyak ang narinig. Hindi ito iyak ng bata, kundi iyak ng isang bagay na minsang naging tao. Nang marating nila ang isang maliit na kuweba, nakita nila roon ang nawawalang buntis, nakahandusay, may ulirat pa, ngunit may sugat sa kanyang tiyan. Nakapaligid sa kanya ang mga palaspas at anting-anting na tila kinakalawang. At sa itaas ng kuweba, lumitaw ang isang nilalang, mataas, payat, at baluktot ang katawan. Ang balat nito'y kulay abo, ang mga matay puti at walang balintataw, at ang pakpak nito'y parang kay Lyra, ngunit may bakas ng sunog. Ang nilalang ay mumisi. Anak ng nagtataksil dumating ka rin. Si Lyra ay hindi na nanginig. Sa halip, humakbang siya sa harapan at inangat ang bote ng dugo ng kanyang ina. Wala ka ng puwang dito, sabi niya. Ang mga taong tulad mo ang dahilan kung bakit natatakot ang lahat sa amin.
Panahon na para tapusin to, sa pagkakataong iyon, sa halip na umangat ang kalahati ng kanyang katawan, si Lyra ay nanatiling buo, ngunit ang kanyang mga mata ay kumislap, ang kanyang kamay ay nagniningas, at ang dugo ng kanyang ina ay tila nagliyab sa bote. Sa isang mabilis na galaw, inihagis niya ito sa nilalang, at sa mismong oras na iyon, sumiklab ang katawan ng nilalang na tila sinisilaban ng sariling kasaysayan. Napuno ng sigaw at huni ng mga espiritu ang paligid. Ang nilalang ay nagwala, ngunit unti-unting natunaw, parang abo sa hangin. At nang tuluyan itong maglaho, bumalik ang liwanag sa gubat. Ang mga hayop ay muling nag-ingay, at ang buntis na babae ay muling nakahinga ng maayos. Sa katahimikan ng gabing iyon, isa lang ang nasambit ni Lyra, hindi na ako takot. Pagkatapos ng engkwentro sa gubat ng uwak, nagbago ang lahat sa Sierra Maligno. Si Lyra, na dati tinatago at kinatatakutan, ngayon ay tinuturing na bayani ng mga taong minsang humusga sa kanya. Mula sa pagiging misteryosong batang babae na binansagang anak ng halimaw, naging isa siyang sagisag ng katatagan, pagpipigil sa sarili, at higit sa lahat, pag-asa. Ngunit kahit paunti-unti nang tinatanggap ng komunidad ang kanyang presensya, nanatiling tahimik si Lyra. Hindi siya naghahangad ng papuri. Ang nais lamang niya ay mabuhay bilang isang normal na tao, malaya sa takot, at hindi na kailanman mapilitang pumili sa pagitan ng pagiging tao o halimaw. Sa tulong ni Mang Lorenzo at ilang natitirang kasapi ng Bantay Liwanag, nagsimulang itala ang mga kaganapan sa barangay, isang talaan ng mga alamat, kwento, at kababalaghan na dating itinatago at pilit kinakalimutan. Mismong si Kapitan Abel ay nagpatawag ng pagpupulong sa kapilya upang opisyal na pakinggan si Lyra. Isinalaysay niya sa mga tao ang pinagmulan ng kanyang ina, ang tunay na layunin ng kanilang lahi, at kung paanong naging biktima si Felisa ng takot at panghuhusga. Hindi lahat ng aswang ay halimaw, saad ni Lyra. May mga aswang na hindi pumili ng dilim, kundi inilaban ang liwanag kahit tinatakwil sila ng mundo. Marami ang napaluha, lalo na ang mga matatanda na minsang naniwala sa bawat chismis, sa bawat bulong sa gabi. Isa sa kanila, si Aling Ditas, ay lumapit at humingi ng tawad. Kami ang unang humusga sa inyo. Pero ikaw ang nagturo sa amin kung paano maging tao. Hindi na nagbalik si Lyra sa dating kubo ni Mang Lorenzo. Bagkus, nanirahan siya sa gilid ng kapilya kung saan itinayo ang isang maliit na tahanang gawa sa pinagkaisahang donasyon ng buong barangay. Tinawag nila itong bahay ng liwanag, hindi dahil sa itsura nito, kundi dahil sa aninong tumira roon na minsang itinuturing na panganib, ngunit ngayon ay pag-asa. Ngunit kahit patahimik ang mga sumunod na buwan, hindi pa rin lubos ang kapayapaan sa puso ni Lyra. Sa tuwing sasapit ang gabi, lalo na sa gabi ng kabilugan ng buwan, nararamdaman pa rin niya ang kirot sa kanyang likod. Ang kanyang balat ay lumalamig, ang kanyang paningin ay lumalabo, at ang panaginip ng kanyang ina, si Felisa, na lumilipad sa gitna ng apoy, ay muling bumabalik. Minsan, naririnig pa niya ang boses nito, "Anak, ang sumpa ay hindi kayang burahin. Pero kayang yakapin. Ikaw na ang may hawak ng ating kwento." Sa tulong ng mga orasyon ni Mang Loreto at ng kaalaman ni Mang Lorenzo, pinagsama nila ang mga sinaunang kaalaman at ang bagong pag-unawa upang makabuo ng agimat ng pagsalungat. Isang uri ng anting-anting na hindi nagpapahinto sa pagiging manananggal, kundi tumutulong upang piliin kung kailan lalabas ang kapangyarihan. Ginamit nila ang natitirang abo ng nilalang sa gubat ng uwak, ang dugo ni Felisa, at ang pinatuyong dahon ng balete sa ilalim ng asul na buwan upang likhain ito. Isinuot ito ni Lyra sa kanyang dibdib, isang maliit na kwintas na may pulang bato. Mula noon, sa tuwing nararamdaman niya ang panawagan ng kanyang katawang manananggal, tinitignan niya ang kwintas, humihinga ng malalim, at pinipiling manatili sa kanyang anyo. Ito ang unang hakbang sa pagkamit ng kanyang buong pagkatao, hindi bilang nilalang na itinataboy, kundi bilang isa sa mga nagbabantay. Dahil dito, lumawak ang papel ni Lyra sa barangay. Tuwing gabi, siya ay naglilibot sa mga liblib na bahagi ng lugar, hindi upang manghuli o manakot, kundi upang bantayan ang mga espiritu ng kagubatan. Sa kanyang pakikipag-ugnayan sa mga hayop, sa hangin, at sa kalikasan, unti-unti niyang natutunan na may mas malalim pang layunin ang lahi ng kanyang ina, sila ang tagapagtimbang sa pagitan ng mundo ng tao at mundo ng mga nilalang ng dilim. Sa gitna ng kanyang bagong misyon, muling dumalaw ang panganib. Isang gabi ng tag-ulan, habang binabantayan ni Lyra ang ilog na karaniwang binabaha, may narinig siyang halakhak, isang babae, tila lasing sa sariling lakas. Sa kanyang paglingon, nakita niya ang isang bagong nilalang, hindi kagaya ng itim na gabi, kundi mas moderno, mas mapanlinlang.
Isang anyo ng nilalang na kayanang makipaghalubilo sa tao sa araw at manira sa gabi. Ikaw pala ang anak ng pilay na manananggal, sabi ng babae. Marami pa kaming natitira. At kung akala mong ikaw lang ang marunong pumili, magkakamali ka. At sa pagkakataong iyon, nalaman ni Lyra, ang laban ay hindi pa tapos. Ang mundong ginagalawan niya ay hindi lang puti at itim. May mga kulay sa pagitan at minsan, ang pinakamadilim ay nakatago sa pinakakaakit-akit. Ngunit hindi na siya takot. Mula sa batang tinakasan ng mundo, naging babae siyang handang salubungin ang anino. Bitbit ang aral ng kanyang ina, ang kaalaman ng mga albularyo, at ang pagkilala sa sarili, siya na ngayon ang magiging gabay ng bagong henerasyon. Sa paglipas ng mga buwan, lumalim ang ugnayan ni Lyra sa kalikasan at sa mga taong dati handang sunugin siya ng buhay. Pero habang lumalalim ang kanyang koneksyon sa mga nilalang ng dilim at liwanag, mas lalo ring lumilinaw sa kanya ang isa pang katotohanan, hindi siya nag-iisa. May mga kagaya niya, kalahating tao, kalahating nilalang, na nagtatago sa iba't ibang bahagi ng bansa, at ilan sa kanila ay hindi katulad niyang nagpipigil. Dumating sa Sierra Maligno ang isang lalaking hindi taga roon. Si Elias, matangkad, maputi, at tahimik, ay nagsabing isa siyang manlalakbay na nag-aaral ng mga alamat. Sa unay simple lang ang kanyang kilos, laging may dalang aklat at tinta, laging nananatili sa ilalim ng puno malapit sa simbahan. Pero si Lyra, sa kanyang tahimik na pagmamasid, ay agad nakaramdam ng kakaiba sa kanya. May mabigat sa kanyang presensya, hindi galit, pero parang may itinatago. Isang gabi, sinundan siya ni Lyra. Sa gitna ng kagubatan, nakita niya si Elias na nakatayo sa ibabaw ng lumang hukay kung saan dating tinambakan ng mga sinunog na anting-anting at mga gamit ng mga manananggal. Sa kanyang mga palad ay may mahahabang pilat na tila galing sa sariling pagputol. Ang mga mata nito ay tuminala sa langit at biglang nagsalita sa wikang hindi pamilyar kay Lyra. Elias, bulong niya. Ano ka ba talaga? Napalingon ang lalaki. Alam kong susunod ka. Isa kang bantay, Lyra. At ako ang mensahero ng bagong panahon. Hindi na siya nagpaligoy. Inilahad ni Elias ang totoo, siya'y anak ng isang mambabarang at ng isang diwata. Lumaki siyang tagapamagitan ng mga nilalang ng anino at liwanag. Ngunit sa kasalukuyang panahon, maraming kagaya nila ang naguguluhan, hindi nila alam kung saan papanig. Kaya't siya'y naglalakbay, hinahanap ang mga gaya niya upang buuin ang isang lihim na kapatiran, isang samahan ng mga nilalang na nais makibahagi sa mundo ng tao, pero hindi tinatanggap. Sa dami ng kagaya natin, Lyra, ikaw ang naging sentro ng kwento, ani Elias. Nakita ka nilang pumili ng kabutihan, kahit may kapangyarihan kang manira. Kaya't kung ikaw ay makikisama sa amin, maaari kang maging tagapagsalita, hindi lamang ng mga halimaw, kundi ng mga nilalang na nangangarap ng kapayapaan. Nalito si Lyra. Ang puso niya inais manatili sa Sierra Maligno, sa piling ng mga taong natuto niyang mahalin. Pero sa likod ng kanyang isipan, alam niyang may mas malaki pa siyang papel na dapat gampanan. Pinayuhan siya ni Mang Lorenzo, hindi mo kailangang iwan ang tahanan mo para lamang maging tagapagtanggol ng iba. Pero kung pipiliin mong lumabas, dapat mong tanggapin na sa labas, mas malalalim ang sugat ng takot. Sa loob ng isang linggo, nag-isip si Lyra. Sa mga gabi, nagdarasal siya sa ilalim ng buwan, kinakausap ang espiritu ng kanyang ina. Sa mga araw, tinuturuan niya ang mga bata ng barangay kung paanong magmahal sa kalikasan, at paanong hindi lahat ng hindi mo naintindihan ay kaaway. Dumating ang gabi ng desisyon. Sa gitna ng liwasan ng barangay, sa harap ng mga residente, kapitan, at mga albularyo, humarap si Lyra at si Elias. Aalis ako, sabi ni Lyra, hindi upang takasan kayo, kundi upang palawakin ang pag-unawa sa ating lahi. Marami pa tayong hindi kilala. Marami pang kagaya ko na nagtatago. At kung ako man ang dapat unang lumapit sa kanila, gagawin ko. Walang sumigaw, walang tumutol. Sa halip, isa-isang lumapit ang mga tao, at ibinigay ang kanilang mga panalangin. Maging si Mang Loreto, na dati nais siyang sunugin, ay yumuko sa harap niya. Salamat sa pagpapaalala sa amin kung paano maging tao, bulong nito. Bago siya umalis, iniwan niya ang agimat ng pagsalungat kay Mang Lorenzo, upang maituro sa susunod na makakatagpo ng ganitong sumpa ang tamang landas. Kasama si Elias, si Lyra ay lumisan, hindi bilang aswang, kundi bilang alagad ng balanse. Sa paglalakbay nila, dinala nila ang aral ng Sierra Maligno, na ang halimaw ay hindi palaging may pakpak at matulis na dila.
Minsan, ito'y anyo ng takot, ng galit, ng panghuhusga. At sa pagharap sa mga ito, hindi sapat ang anting-anting o sulo. Kailangan ng pag-unawa, pakikinig, at higit sa lahat, tapang upang piliin ang kabutihan. At habang papalayo sila sa baryo, sa ilalim ng asul na buwan, sa likod ng bundok, may bagong kwento nang nagsisimula. Sa huling yugto ng kwento ni Lyra, ang kanyang paglalakbay ay hindi na lamang tungkol sa pagtaka sa sumpa o pagwaksi ng takot. Ito na ay isang misyon, upang hanapin ang iba pang mga nilalang na gaya niya, at turuan silang yakapin ang kabutihan sa kabila ng kapangyarihang kaya nilang taglayin. Kasama si Elias, nilibot nila ang mga kabundukan, kabayanan, at mga isla na may kasaysayang puno ng kababalaghan. Sa mga baryo ng Mindoro, naitala nila ang kwento ng isang batang lalaking tikbalang na itinakwil ng sarili niyang tribu dahil sa kabustuhang makihalubilo sa mga tao. Sa Visayas, isang babae ang kanilang natagpuan na may kakayahang magpahilom gamit lamang ang kanyang hininga, isang anak ng sirena at ng mangingisda. Sa bawat nilalang na kanilang natagpuan, isa lamang ang layunin, iparamdam sa kanila na may lugar sila sa mundong ito, basta't matututo silang magpasya, at hindi hayaang lamunin ng galit ang kanilang puso. Dito unti-unting nabuo ang kapatirang Anino't Liwanag, isang samahang lihim na binuo hindi upang maghimagsik, kundi upang magbantay. Si Lyra ang itinalagang daluyan, ang tinig ng mga nilalang na minsang itinuring na salot, ngunit ngayon ay nagnanais ng kapayapaan. Ngunit hindi lahat ng mga nilalang na nakatagpo nila ay bukas sa pagbabago. Isang gabing tahimik sa isang bayan sa Hilagang Luzon, nakatanggap sila ng mensahe mula sa isang matandang babaylan, may sinumpang nilalang na gumagala sa kabundukan, pumapatay ng hayop, nangunguha ng sanggol, at nagsasabing siya raw ang tunay na tagapagmana ng kadiliman. Pinuntahan ito ni Lyra at Elias, at sa isang bangin sa ilalim ng buwan, hinarap nila ang nilalang, si Maika, isang manananggal na lumaki sa galit matapos masunog ang kanyang buong angkan. Hindi kapayapaan ang sagot, ani Maika. Ang mundo ay hindi kailanman tatanggap sa atin. Kaya't kung hindi nila tayo kayang yakapin, tayo ang dapat umangkin. Nagkaroon ng matinding sagupaan. Tumama ang apoy sa hangin, lumipad ang mga anino, at sa gitna ng kaguluhan, si Lyra ay pinilit ng kanyang katawan na muling humiwalay. Ngunit pinigilan niya ito. Sa halip na gamitin ang kanyang buong kapangyarihan upang pumatay, ginamit niya ang agimat ng panimbang, isang bagong bersyon ng kanyang dating agimat, upang ipunin ang liwanag ng buwan at isalamin ito sa puso ni Maika. Wala kang kasalanan sa nangyari noon, sigaw ni Lyra habang nakikipaglaban. Pero kung pipiliin mong saktan ang mga inosente, magiging ikaw ang halimaw na kinamumuhian mo. Nagtagumpay si Lyra hindi sa pamamagitan ng lakas, kundi sa pagpili ng pakikiusap. Si Maika ay hindi niya pinatay. Sa halip, ginapos nila ito sa sagradong sinulid, dinala sa isang lihim na kuweba ng mga babaylan, at doon nagsimula ang panibagong yugto ng pagpapagaling, hindi lang ng katawan, kundi ng puso. Sa mga sumunod na taon, kilala na si Lyra bilang bantay ng hangganan, ang tagapamagitan ng mga mundo. Hindi siya ginawaran ng korona, ni hindi siya iniluklok sa kapangyarihan. Pero sa bawat batang lumalaki na may kakaibang kakayahan, siya ang kinikilala. Hindi bilang alamat kundi bilang gabay. Samantala, sa Sierra Maligno, tahimik na namuhay si Mang Lorenzo hanggang sa kanyang huling hininga. Iniwan niya ang kanyang kubo, puno ng tala at kwento, kay Kapitan Abel na ngayon ay isang matanda na ring tagapagturo sa kabataan. At sa mismong lugar kung saan minsang sinunog ang bahay ni Felisa at Lyra, itinayo ang isang maliit na paaralan, tinawag itong Paaralan ng Liwanag at Anino, kung saan itinuturo ang kasaysayan ng kanilang barangay, at kung paanong ang pag-unawa ang nagligtas sa kanila sa sariling pagkawasak. Minsan sa isang taon, tuwing buwan ng Nobyembre, muling bumabalik si Lyra, hindi na bilang takas, kundi bilang bisita. Sa tuwing darating siya, dala niya ang mga kwento mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ang mga batay nakikinig, ang mga matatanday tahimik na lumuluha, at ang gabi ay nagiging mas maliwanag kaysa karaniwan. Minsan, isang batang babae ang lumapit kay Lyra. Ate, totoo bang may pakpak ka? Ngumiti si Lyra. Meron. Pero mas gusto kong gamitin ang mga paa ko. Mas marami akong mararating. At sabay silang tumawa. Sa pagtatapos ng mahabang kwento ng mag-inang minsang hinusgahan, ang aral ay nananatili, hindi lahat ng may pakpak ay halimaw. Minsan, sila ang gumagabay sa ating mga yakap ng dilim. At sa likod ng mga alamat at anino, sa bawat sigaw ng gabi at bawat bulong ng hangin,
ang kwento ni Lyra ay patuloy na ipinapasa, hindi para katakutan, kundi para maalala na kahit sa gitna ng apoy, may mga puso pa ring pinipiling hindi masunog ng galit, kundi magliwanag sa pag-unawa.